Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa Gilas Pilipinas. Ang makakalaban nga ng Gilas Pilipinas na Iraq ay may matinding panlaban sa Gilas Pilipinas at malahalimaw ang lakas. Samantalang ang China, mukhang minamaliit ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup, ngunit bago yan. Pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Kung atin ngang babalikan ang 2023 Asian Games at kay na rin ang FIBA World Cup kung saan 2 beses nga nating pinaiyak ang China. Unang-una na nga dyan ng FIBA World Cup 2023 kung saan ginanap nga ito sa Pilipinas at tambak nga malala ang nangyari sa China. At ang pinakamasakit noong 2023 Asian Games naman kung saan pinaiyak natin sila sa kanilang baluarte sa China. At dito nga sa FIBA Asia Cup nagaganapin sa Kingdom of Saudi Arabia, malaki nga ang tsansa na makaharap natin o makarematch muli ang China kung sakaling magse-second o third ang Pilipinas sa Group D. Ngunit ang China nga ay mukhang hindi naman nababahala na kung sakaling makakaharap nga natin sila sa magiging rematch kung sakasakali sa FIBA Asia Cup, dahil unang-una ang China ay nagpalit na nga ng sistema at gayon na rin nagpalit na rin ng mga players at mas bata at malalakas at mabibilis, kahit nga ang kanilang head coach ay bago na, dahil ayon nga sa report, priority ng China na manalo sa FIBA Asia Cup at gayon na rin sa FIBA World Cup 2027 at sa LA Olympics 2028. At dito nga sa article na aking nabasa patungkol nga sa FIBA Asia Cup, mas kinakatakutan pa raw makaharap ngayon ng China ang Australia, Japan at gayon na rin ng New Zealand, kahit nga ang Jordan ay sinasabi ring threat din daw para sa China. Ngunit pagdating naman sa Pilipinas ay wala naman silang sinasabi, kahit na 2 beses natin silang tinalo at pinahiya. So lumalabas na minamaliit at ina-underestimate pa rin tayo ng China, at siguro para sa kanila yung 2 talo nila sa atin ay mga tsamba lamang. Samantalang bukod nga sa ating makakaharap na Chinese Taipei at gayon na rin itong New Zealand na magkakaroon tayo ng matinding rematch, dahil kahanay nga ng Gilas Pilipinas sa Group D ay dapat ding bantayan ng husto at kilalanin ang mga galaw ng isa pang makakaharap ng Gilas Pilipinas, eto nga ang Iraq. At lalong-lalo na meron silang star player na 7-footer na napakaliksing gumalaw, at masasabi nating ito talaga ang naging susi ng Iraq upang manalo sila sa kanilang mga naging qualifiers o sa mga nakaharap sa FIBA Asia Cup qualifiers. 3 beses kasi naging best player of the game itong si Ibab Al-Shuhairi, at masasabi nating siya talaga ang naging susi sa Iraq upang makapasok sila sa FIBA Asia Cup. At dito nga makikita natin yung mga galawan ni Ibab Al-Shuhairi, para bang hindi siya 7-footer at napaka-smooth ng kanyang galaw. At masasabi nating magiging advantage nila yan sa Gilas Pilipinas na meron silang 7-footer na napakaliksig gumalaw. Tignan na lang natin kung paanong adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cone kapag nakaharap ang Iraq sa FIBA Asia Cup. Samantalang atin namang kilalanin ang buong lineup ng Iraq na ipangtatapat nila sa Gilas Pilipinas. Mohamed Abdul Queder, guard 6-footer. Abdullah Ali Brahimi, center 6'9". Ali Ismail, forward 6'7". Mir Nashradin, 6'4", forward. Mohamed Al-Hafaji, 6'9", center. Rekan Abdallah, 6'1", guard. Murad Zewki, 6'3", guard. Farid Barushki, 6'3", swingman. Karar Hamza, 6'2", swingman. Hulfikar Al-Chaimi, 6'4", forward. Ihab Al-Zuwairi, center, forward, 6'11". DeMario Mayfield, 6'5",
guard. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, papalag kaya ang Gilas Pilipinas sa lakas ng Iraq? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section.